Napag-usapan natin ang patungkol sa may perspective nitong si Felgrind kasi present pala siya nung hinarap ni Rimuru itong si Feldway. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Ngayon nagsalita itong si Ruminas. Natatanggapin niya daw itong mga refugees na ito. Nagpasalamat naman itong si Dagruel sa kanya. With this, talagang tapos na ang gera sa pagitan ng Roberius at ng Darmagenia. Malaki ang damage sa may Roberius, pero wala na naman kasing capacity na magbayad itong sila Dagruel sa naikos nilang damage. Kaya tinake na lang yun itong si Ruminas as sacrifice for peace. Tsaka ngayon mas malala ang world crisis na kinakaharap nila. Balak naman daw ni Dagruel na tumulong sa pagre-rebuild nitong Roberius once natapos na itong gera. Tsaka sa tingin niya daw tutulungan naman sila nitong si Rimuru. Kaya in-inform na rin nitong si Felgrind itong si Ruminas patungkol nga sa may disappearance nitong si Rimuru ngayon. Pero hindi man lang nag-alala itong si Ruminas ng kahit na konti kasi kilala niya daw itong si Rimuru at hindi daw madali mamatay itong slime na ito. Nagtanong na lang siya kay Felgrind kung paano nila may evacuate ang mga titans na papunta dito. At sabi naman itong si Felgrind sa kanya wag daw ito mag-alala. Siya na daw ang bahala doon. After sabihin yun nitong si Felgrind nag-create siya ng isang portal gamit ang kanyang space-time connection. At one after another lumabas itong mga titans galing dito. Nagulat yung mga titans kung nasaan sila ngayon. Pero sabi ni Felgrind sa kanila wag daw sila magpanik. Nakangiti itong si Felgrind para pakalmahin itong mga ito ngayon. Then sinilip ni Felgrind ang Heaven's Tower. At dito nabahala siya kasi meron ng disastrous atmosphere na naglilig galing dito. Hint na daw ito ng evil dragon na si Ivaraj. Kapag hindi daw sila nag-set up ng isang malakas na defense line magko-collapse daw itong world in an instant. Meron pa silang konting time bago tuluyan na makalabas itong si Ivaraj dito kasi mauuna na pumunta dito ang mga cryptids which are the minions nitong si Ivaraj. Sila ang advanced force. Pero compare dati malaki daw ang pinagkaiba nitong mga advanced forces na ito ngayon. Sa pakiramdam daw nitong si Felgrind bawat isa sa mga ito merong threat level na above disaster class. Basically kasing lakas ng mga demon lords ang bawat isang general. Sabi rin nitong si Felgrind wala na daw sila sa may stage na kakayanin nila na sila lang ang tatapat sa mga ito. Para daw may overcome itong crisis na ito ngayon kakailanganin nila ang concerted efforts ng lahat ng mga champions from all over the world. Hindi na in-inform nitong si Felgrind itong mga refugees patungkol dito kasi alam niya na magkokos lang ito ng panic. Ang mga refugees ngayon ginagide nitong si Luis. Ginamit niya ang kanyang authority bilang Pope para i-reassure ang mga ito at bigyan sila ng peace of mind. Dahil dito kumalma itong mga titans. Naramdaman nila na welcome talaga sila dito sa may Roberius. Ngayon same na rin pala ang situation ng mga residents mismo nitong Roberius nga. Inihalo na sila sa mga titans. Marami rin kasi sa mga residents na ito ang nawalan ng tirahan dahil nga sa may nangyaring gera. Kaya lahat sila pumunta sa may katedral at sa iba't ibang refuge camps. In the meantime nagmi-meeting itong mga naan dito. Kasama nga itong sila Dagruel kahit nakasild sila sa may puno. Ang mga nandito ngayon itong sila Felgrind, Ruminas, Gunter, Ultima, Shion, ang mga anak nitong si Dagruel, Adalman, Gadra, Albert at itong si Four-Armed Basara. Nagsalita itong si Dagruel ngayon. Napigilan na daw agad nila mga cryptids bago pa ito makapunta sa iba't ibang mga places. Nag-agree naman lahat ng mga nandito kay Dagruel pero nag-reply itong si Ruminas dito na oo daw. Kaso lang nahihirapan daw sila ngayon dahil napaka-unreliable daw nung naka-assign na gatekeeper. Napatingin si Dagruel kay Ruminas at nag-reply siya na wag na daw siya nitong idiin. Tapos nagbaw siya ng kanyang ulo kasi napaka-unnecessary nga nitong war na ito na sinimulan nitong sila Dagruel. At ang laki ng fighting power na nawala sa kanila nang dahil nga dito kasi ngayon nakasealed na itong si Dagruel.
Joel, pati itong sila Fen. Malaki sana ang contribution na may ibigay nila laban sa mga cryptids na advanced forces kung hindi lang sila naging kalaban simula pa nung una. Tsaka ngayon nga, damage na agad itong Roberius kahit na wala pa itong mga cryptids dito. Pero sabi ni Valgrind, kalimutan na daw nitong si Ruminas na mayroon nangyari kahit na ganito kalaki ang naging damage sa may Roberius. Sa point of view kasi ni Valgrind, hindi naman big deal na nag-take ng damage itong Roberius. Ang mahalaga lang daw okay sila ngayon. Napaisip na lang itong si Ruminas dito. Nakatulad daw talaga nitong si Veldora, itong ate niya na ito. Para silang walang pakialam sa mga naikos nilang damages. Pero syempre, hindi pinarinig ito nitong si Ruminas dito. Kasi sigurado na hindi matutuwa itong Scorched Dragon sa kanya. Ngayon, nagsalita uli itong si Valgrind na for the time being daw, sila pa lang ang available na humarap sa mga forces ni Varaj. At kapag kinailangan daw niya makapaglaban din habang pinoprotektahan itong kanilang planet, pare-pareha sila na hindi makakapag-all out kasi wala naman pakialam ang mga cryptids kung mawasak ba ang Earth. Magwawala ang mga cryptids without any reservation. Pero nasa mga nandito nga ang responsibility na i-defend ang kanilang planet na ito habang tinataboy ang mga foreign invaders which are the cryptids. Ngayon, magkakaroon ulit ng another war. At may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, sino ang mas malakas? Ang army ba ng mga cryptids o ang previous army ng mga insectars? At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.